Ituloy natin tong part 15 ng Knowing God the Son. Narito pa rin tayo sa sa lesson 7 sa Death of Christ. Last time na pag-aralan natin yung non-scriptural view nung kamatayan ng Lord, at nakita natin sa view ng mga unbelievers na kapos sila sa katotohanan. Pinababa nila yung uri nung naging kamatayan ng ating Panginoon. Pero ngayon, ang pag-aaralan naman natin, yung scriptural view naman, and reasons for Christ's death. Kasi last time na pag-aaralan natin, kahit saan mo raw hatiin ng scripture, ang Bible, merong dugo na nananalaytay, because the whole scripture from Genesis to Revelation talks about the child na ipanganganak at mamamatay para sa atin. Kaya nga sabi ng Lord ni Elohim dun sa serpent, yung bata raw ang dudurog sa kanyang ulo at sasakmalin niya naman yung sakong. Ibig sabihin, magagawa naman talaga ng kalabang sakta ng Lord. Yun lang ibig sabihin nun. Kasi maaaring merong nagtatanong, bakit, ano kaya meaning nung raw sasakmalin ng ahas yung sakong ng bata? Kasi magagawa niyang saktan ang Lord. At nakita natin, nung nagkatawang-tawa ang Lord, talaga nasaktan ng todo ang Lord. Kagagawa na rin ng kalaban. Kasi ang kumikilos sa mga unbelievers, bukod sa kanilang mga sinful nature, siyempre yung bulong ni Satan sa kanilang mga laksa-laksang demons na under niya. But then again, we know na ano man yung nagawa, let's say, ni Satan ng mga unbelievers, those are just really part of God's plan. Doon po natin makikita, mga kapatid, na God is totally in control. Even though 100% ginagamit natin yung ating will, ginamit naman ni Lucifer yung will niya eh. Yung free will niya, yung free will ng mga unbelievers, ginamit naman nila against the Lord. Pero wala silang kamalay-malay. Those are just part of God's plan. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin, hindi, ang Lord naman ang naglagay sa isip ni Lucifer na gawin to eh. Then, hindi na free will yon. Hindi na will ni Lucifer ang pinag-uusapan natin. But God is just really, really wonderful and powerful. Kahit gamitin mo 100% na free will mo, hindi ka lalabas sa kalooban ng Diyos. At yan yung wonder ng mga unang parte ng pag-aaral na ito, sa Knowing God especially, no, na kinakailangan maintindihan ng bawat Kristiyano at tanggapin nilang katotohanan na 100% magagawa ko ang aking free will, pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan, hindi pa rin ako pwedeng lumabas talaga sa purpose, sa kalooban ng Diyos. Because God's purpose and God Himself is very, very big compared to us. Even the word big is not enough. He is eternally big or huge or vast para tayo makalabas bigla sa kanyang mga adhikain. No, it cannot be. At yun mismo nangyari sa Panginoon. And me, myself, I believe, ano man yung nangyari at one point in eternity, even the rebellion in heaven, sa tingin ba ninyo magkakaroon ng rebellion in heaven kung hindi binigyan ng permission ng Lord? Nagulat ba ang Diyos? O bakit bigla nagkaroon ng rebellion dito? Nagulat ba ang Lord? Sinabi sa Biblia, at nagulat ang Diyos sa rebellion sinimulan ni Lucifer. Hindi lamang yon. Nagulat ba ang Diyos at si Lucifer, naging Satan, nagkaroon ng sin sa kanyang puso? Hindi naman, di ba? God knows that. Bago pa niya nilikha si Lucifer, God knows what will happen afterwards. Bago pa ginawa ng Panginoon si Eva at si Adan, God knows what will happen afterwards. He know everything. Yun ang sabihin ng all-knowing ang Diyos. Hindi pa niya ginagawa, alam na niya ang ending. Kaya ako po lagi inuulit-ulit yan for us to really accept the truth that God is in total control, that He is sovereign. Yan yung doktrina ng sovereignty na sad to say, hindi po lahat ng Kristiyano naiintindihan yan or tinatanggap. It's up to them. But to me, I believe in the doctrine of sovereignty, that God is in control of everything. He is the director, wala nang iba pa. At habang siya nagdadirect, habang nangyayari yung gusto niya mangyari, ginagamit natin yung 100% ng ating free will. Yun yung wonder ng Lord. Kasi wala imposible sa Kanya, Diyos siya eh. Nagtataka tayo kasi tao tayo eh. Pero sa Diyos walang nakakapagtaka. Diyos ako, kaya kong gawin lahat. Without you knowing everything, but ang katotohanan, God knows everything. Hanggang ganun lang naman ang Panginoon na alam ko lahat. Eh Lord, paano to? Lord, paano yon? Alam ko lahat. Hindi ko kinakailangan magpaliwanag sa iyo. Just accept the fact and the truth that I am sovereign. Lahat ng nangyayari, magkakalakip-lakip sang ayon sa glory
na hinihintay ko at the end. So any kind of evil na nakikita natin, there is always glory there at the end for God. At hindi kinakailangan magpaliwanag ng Diyos, humingi ng sorry sa atin. Pasensya ka na ha. Kinakailangan kasi mamatay yung pamilya mo for my glory. Pasensya ka na talaga ha. Hindi niya kinakailangan humingi ng pasensya. Diyos siya eh. Ba't siya hingi ng pasensya? Magsosorry ba ang Diyos sa atin? Of course not. Kay Job po, di ba? Amen. Yun yung example natin. Nung nagtanong si Job, ano ba ang sinagot ng Lord? Nasaan ka? Ayan. Amen. Naging malinaw na lahat. Kay Samantalang si Job, nagdurugo ang puso't kaluluwa at isip sa pagkawala ng pamilya at kayamanan niya. Hindi man lang ang Diyos, hindi man lang nagpakita ng remorse ng konti. Pasensya ka na, Job, ha? Kasi nag-usap kami ni Satanas. Gusto kong patunayan sa kanya na faith can endure everything. At ikaw nga ang ginamit ko. Pasensya ka na, Job, ha? Kawawa ka naman. Walang ganun. Wala. At to be honest with you, yan ang hindi maintindihan ng maraming Kristiyano. Hindi obligado ang Diyos magpaliwanag, mga kapatid. Kung sakaling nagpaliwanag siya, magpasalamat tayo maigi. Pabor ang tawag doon. Ang tawag doon, favor of God. Kapag meron tayong nabasa sa Biblia, it seems ang Diyos nagpapaliwanag. Maraming salamat, Lord, nagpaliwanag ka. Kasi hindi ka obligado magpaliwanag. And yet, nagpapaliwanag ka. So, it's not for us na questionin ng Diyos. It's not for us na pilitin ng Diyos na magpaliwanag. Magpapaliwanag siya kung gusto niyang magpaliwanag. Kung ayaw niya magpaliwanag, wala tayong magagawa. Accept it. No? Accept it. So wala pong nangyari, even Christ's death, na pag-aralan na natin sa unang parte. Even His death, kagagawan niya kung tutuusin. Hindi as in siya yung pumatay sa sarili niya kasi hindi nagpakamatay ang Diyos. Kaya nga tinatama natin terminology, maraming salamat Panginoon, nagpakamatay ka para sa akin. Kasi suicide ang tawag doon. Ang tamang terminology, maraming salamat Panginoon, namatay ka para sa akin. Hindi, nagpakamatay ka para sa akin. Itinatama natin yon. Ginamit ng Panginoon lahat. Kahit sino, si Judas, ginamit ng Diyos, syempre. Syempre, ang tao kasi, yung normal thinking ng tao, yung unbelieving mind, minsan believer pa nga, ganun pa rin ang kaisipan, kawawa naman si Judas, di ba? Ginamit. Kampi ka pala kay Judas eh. Di samahan mo si Judas. Minsan kasi ganun ang lumalabas salbahe ang Diyos, kawawa si Judas. Meron namang dapat magpasalamat tayo kay Judas. Praise Kung wala Judas. si Judas, walang magkakanulog. Minsan may mga na-experience kami sa mga pag-aaral. Yan. Nagsasurprise na po. Maraming salamat kay Judas, Si Jesus ba minsan nagpasalamat kay Judas? Kung nagpasalamat si Jesus Christ kay Judas, magpapasalamat din tayo, pero hindi kasi Hindi Sabi ko na kahit kung wala si Judas, may ibang gagamitin na Amen. But since namumuhay tayo sa isang storya lang naman, walang parallel story. There's only one story. There's one truth. And that is Judas. Wala nang iba pa. Alam ko, madali kasi mag-isip na, paano kaya kung ganito? Paano kaya kung ganon? Pero hindi ko po ugali yung mga kapatid. You know why? Kasi may Bible na ba't pa ako lalabas? Bakit pa ako gagawa ng ibang istorya kung meron na tayong istoryang sinusunod? Marami kasing gumagawa ng ganyan paano kaya kung ganito? Paano kaya kung ganon? Kaso hindi naman yun na nangyari Kesa lumawik pa yung usapan, pag-usapan natin mga bagay na hindi naman nangyari, itong mga nangyari na lang ang pag-usapan natin. Hindi pa tayo lalayo. Di ba? Hindi pa lalawig ang usapan. Kung mapapansin ninyo, hindi ko style yung ganon. Yung parallel story. Isa lang kasi ang truth Walang parallel truth. There's only one truth. Walang parallel truth. Wala. Isa lang. So, yun yung Biblia. Kaya kapag tayo nag-aral ng Biblia, yun lang mismo eksakto, doon tayo mag-dwell. Kasi anything other than that, extra biblical na yun. Sabihin, wala sa Biblia. Galing na sa kalaban. Galing na sa kalaban or galing na sa atin, of course, hindi na yung sandigan ng katotohanan. Yun yung haka-haka na tinatawag. No? Sabi nga sa Biblia, yun na nga nakasulat, diyan ka na mag-focus. Hindi na nga nakasulat mag-uubos ka pa ng panahon sa mga hindi nakasulat. Yun ang nakasulat ang pagbuhusan natin ng panahon, ika nga. Di ba? Hindi ko style yun, yung gagawa ng parallel story, no. Pero maraming nagtatanong ng ganon. Maraming gumagawa ng ganon, but no, not me. No? Straight. Dito na tayo sa sinasabi sa Biblia. So tingnan nga natin ang lesson 7, scriptural view. Una, Christ's death is vicarious. Ang sabihin, suffering for another. Siya yung vicar.
Siya yung naging tagapamagitan, siya yung gumitna. Siya yung gumitna. Yun ang sabihin nun. His sufferings and death were in the place of. Substitute siya, in the stead of. And that is for sinners like us. All that Christ accomplished in His life and in His death was on behalf of and credited to sinners. Yan, matinding pabor ang ginawa ng Diyos dyan. Di ba tayo, mahilig tayong humingi ng pabor? Konting pabor naman dyan, dagdagan mo naman yung laman, no, ng goto. Di ba? Mahilig tayo sa pabor eh. Sino ayaw ng pabor? Siyempre. Konting pabor naman, konting pabor naman. Wala namang problema ron, siyempre. Pero ang Lord, nang magpakita siya ng pabor, buhay ng anak niya ang ibinigay. Hindi dagdag buhay natin eh. Hindi dagdag lakas eh. Hindi dagdag talino eh. Pwede naman sana eh. No? O sige, since sa mga Roman soldiers ay nariyan at inaapi-api kayo, bilang pabor ko, magkakaroon kayo ng lakas katulad kay Samson. Pwede naman eh. Magkakaroon kayo lahat ng wisdom like Solomon. Why not? Pero hindi yun eh. Simple lang, nang magpakita ng pabor ang Panginoon, buhay ka agad ng anak niya. No more, no less. Siling ka agad, napansin ninyo? Siling ka agad, wala ka ng ibang idea pa ba? Meron pa kayo mas matindi pang pwedeng ibigay ng Diyos bukod kay Jesus Christ. Ano pa ibibigay niya? Wala na. Bugtong na anak niya yun eh. No? Only begotten Son, ibinigay ng Lord. Wala na, yan ang pinakasiling. No? Yan ang pinakasiling. Kumbaga, wala nang hihigit pa sa naging kamatay ng Lord for us. Na tayo mga makasalanan, instead na tayong pinako ang Panginoon. No? The righteous for the unrighteous. The holy for the sinners like us. Diba? Ganon yung favor na binigay ng Lord sa atin. Todo kaagad. Todo. So number 1, sangayon dyan, Jesus Christ suffered in the stead of sinners, at maraming mga verses sa Biblia tayo mababasa patungkol dyan. By the way, alam niyo ba yun sa Catholic Church? Yung pontiff o yung pope, ang tawag din nila doon, the vicar of Christ naman. So kung si Christ yung vicar of God, no? Ang pope naman daw ang vicar ni Christ. Kumbaga siya ang mga pope, sila yung Christ on earth. Sila ngayon ang Kristo. No? And of course, we don't believe that. Kung meron mang vicar, that's us, the Christians. Because we are the ambassadors of Christ. Hindi isang tao na bibigyan mo yung power, lahat ng power nasa kanya. We are the ambassadors of Christ. Hindi natin ginagamit yung term na vicar of Christ, but we are ambassadors, and that is more than enough. Tayo yung bibig, tayo yung mata, tayo yung kamay, tayo yung paa ng ating Panginoon. Because we are the body, He is the head. Ganun kaliteral po yung pagiging natin, parte ng katawan ng Panginoon bilang body of Christ. Ganun kaliteral yan. Kaya, di ba naririnig natin sa mga pag-aaral, sa mga messages, kung may magagawa ka na rin lamang naman na matulungan siya, walang masama ipag-pray mo, ikaw na rin yung sagot sa prayer mo, syempre. Hindi yung kaya mo namang tulungan, Lord, humipo ka po ng iba, no? Ayaw mo pa talaga, iba po, Panginoon, ibang hipuin nyo para tulungan ng taong ito. Samantalang ikaw na yung merong lakas may kakanyang tumulong, iba pa talagang ituturo mo. Pasensya ka na, talagang wala mukhang kulang sa faith yung mga kapatid na yun, walang tumutulong sa'yo. Ikaw na nga yun no? Ituturo mo ba naman yung iba? Kasi we are the eyes, we are the mouth, we are the hands and the feet of our Lord. Pero kung talagang wala naman sa'yo yung tulong mula sa Diyos, nasa iba, of course, walang problema ron. Pero kung nasa iyo na siya, then do something about it. Kasi ang Lord kasi ganun siya no? Ganun natin Panginoon. Hindi na siya nagturo, hindi ba sabi nga natin noong nakaraan, pwede namang si Michael ipapadalo ko sa iyo, papadala ko sa inyo. Si Michael para mamatay sa inyong mga kasalanan. Pwede naman Ano kaya si Gabriel? Okay, fine. Pero hindi talagang siya na mismo. Tulong ba kanyang kailangan nyo? I am available. Hindi na niya inutusan yung mga anghel, kundi siya na rin mismo ang nag-alay ng kanyang sarili. Number 2, our sins were laid up and borne by Christ. Talagang inilagay ng Panginoon sa krus, sa kanyang balikat, yung kasalanan ng sangkatauhan. Spiritually, literally, magkasama ng lahat yan. Magkasama ng lahat. Talagang inako ng Panginoon, inilagay niya sa kanyang balikat ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nga, Christ's death is vicarious.
Di ba makikita nga natin yung illustration minsan sa online media na yung krus yung para siyang nilagay sa gap. Kaya yung mga tao tuloy nakakatawid This is God. Yung sin napakalalim at ang tao nasa kabilang side hindi siya makapunta sa Diyos because of the cross, di ba? Nagkaroon ngayon ng way to the Father. Dahil eksakto ganun naman ang ginawa ng Panginoon. Yun ang ginawa niya. Yung isang po, di ba? Pinutol niya ng pinutol yung cross Para pinagaang, nung tatawid na siya dun sa bangin, hindi naabot. Yan. Kapos na, Oo nga naman. Maganda yung mga illustrations na yan. Napakaganda gusto mong gumaan ang load mo, yung burden mo. Hindi mo alam yung mga burdens na yan. Ang tutulong din naman sa'yo para matatag ka bilang Kristiyano. Mahahasa ang faith mo kasi Hindi lamang yun. Bago yun, nakapagbigay ka kasi ng glory sa Panginoon Napakahusay talaga ng anak ko. Yung burden talaga, kinakarry niya. Hindi lamang burden niya, pati burdens ng iba. Tinutupad niya ang aking sinabi, carry each other's burdens, di ba? Yun ang una sa lahat matutuwa ang Diyos kasi. Pangalawa na lamang yung sa atin mismo, yung benefit na ating makukuha. Ano naman po sa letter B, yung necessity of Christ's death. At according sa ating pag-aaral, ito po ay twofold. Twofold kung bakit necessary yung kamatayan ng ating Panginoon. Isa to sa mga paborito kong mga pag-aaral. Una, bakit kinakailangan mamatay ng Panginoon? Bakit kinakailangan pa yung death? Without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Why? Because of the nature of God. We know the nature of God. God is holy, righteous, and just. Siya yung God of justice. He cannot pass by sin or treat it lightly. Malayong-malayo sa atin, Kung tratuhin natin ang kasalanan, napakagaang. Ang Diyos po hindi. Sabi nga doon sa DCL, hindi mo kinakailangan maging notorious criminal para matanggap mo yung wrath, yung puot ng Diyos. One sin is enough. Notorious ka na kaagad. Lying. Kasama niya siyempre, lying, white lie, di ba? Because God is righteous and just, so He cannot really treat sin lightly. God is offended by sin, and His holy nature and law must be propitiated. Kailangan, kumbaga sa uhaw, matanggal yung uhaw ng judgment. Kapag nakakita ang Panginoon ng sin, kinakailangang matawag doon? Mapawi. Yan, mapawi siya. At ang pampawi nun, yung death ng ating Panginoon. So, nakakita ng ganun, para mapawi ang galit ng magulang, patayin mo yung anak niya. So, kaya nakakita ng ganun sa Diyos. Para mapawi ang galit niya sa atin, yung anak niya namatay for us. Totally unbelievable. Totally unlikely. Kasi kung sa tao yun, hindi pwede. Lalo ako magagalit. Ibig sabihin, para ikaw maging righteous kayo, anak ko kailangang mamatay para sa'yo. No way. Lalo ako magagalit syempre. Pero ang Lord kasi talagang totally, His ways are higher than ours. Lagi na lamang salungat Laging salungat. Pero yun ang perfect way yung sa Panginoon. Kapag nakakita siya ng kasalanan, talagang galit na galit ang Diyos. Hindi po pwedeng, hayaan mo na yan, ganyan naman talaga yan normal na yan, hayaan mo na yan sa Kanya. Kasi hindi ba ang tao ganyan? Kaya lagi ko pinapaulit-ulit, walang kibit-balikat ministry sa church. Lagi ko binabanggit yun kasi walang sinabi sa Biblia na nagkibit-balikat si Jesus Nagkibit-balikat si Peter, nagkibit-balikat si Paul, At may ginawang kalokohan si Satanas sa church at maraming lumabas. At si Peter ay nagkibit-balikat. Wala wala. Walang kibit-balikat system sa Christianity. At ang Diyos lalo, siya yung leader ng no kibit-balikat system. Hindi siya pwede magkibit-balikat. He must do something about it. Akala natin pag nagkakasala tayo, big or small, ang Panginoon parang bulag, nagbubulag-bulagan, hindi niya nakikita. Nakikita niya yun siyempre. Kaso, ano nakikita niya sa atin? Yung righteousness na? Ayan. Yung imputed righteousness ng ating Panginoon. Nakikita niya yung dugo ng kanyang anak sa atin. Kasi yung dugo kasi humihiyaw siya Hindi ba yung dugo ni Abel nga sumisigaw ng justice? Ang dugo ng Panginoon, ganun din. Anong sinisigaw ng dugo ng Panginoon? Mercy and grace.
Kapag tayo nagkasala at ang amang nasa langit galit na galit, big or small sin po, no, anyway, that's the same sin. Galit na siya. One sin is enough para yung ma-incur sa atin yung wrath ng God. Kaso nga, pagtingin niya sa atin, na nakikita niya yung dugo ng kanyang anak na ibinubo para sa atin. At ang isinisigaw ng dugo ng Panginoon, mercy and grace. Yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan. Dahil sinasabi ng God, charge it to me. Yan. Charge it to me, Father. Charge it to me, Father. Si Satan naman yung accuser, di ba? Evil yan. Walang kwenta yan. Ang Panginoon naman, charge it to me, Father. Charge it to me, Father. Kung tutusin, hindi na nga kailangan sabihin ng Panginoon yun kasi given na yun eh. Nung mamatay siya, lahat ng charge mula Genesis hanggang Revelation sa kahuriyo ng kaluluwa, nakasampa na yun. Doon sa krus na kanyang dinala. Sampa na lahat yun. Kumbaga, analogy na lang yun pag sinasabi natin, charge it to me, Father. Na everyday, charge it to me, Father. Kung tutusin, tapos na yung tapos na yung lahat. No? Tapos na yung lahat. Ganun yung favor ng Panginoon na pinakita sa atin, ganun siya. Saka nakakita ng ganun, ano? Kaya, di ba, ang ganda ng parable ng Lord, yung The Good Samaritan. Ang pinapakita doon ng Diyos mismo Hindi ba, bukod sa tinulungan niya yung tao, dinala pa niya sa inn, pinakain niya, hindi lamang yun. Nag-iwan pa siya ng advance na pera sa kakailanganin pa ng tao. Kasi mangangailangan pa yun Ganon kasi ang ginawa ng Lord. Hindi lang advance, super advance yung ginawa niyang payment for us. Because definitely we will sin every day, even tomorrow. Hanggang sa mamatay tayo, we will sin. How many sins ang pinag-uusapan natin? Hindi po mabilang. Paid in advance yon ng ating Lord. Those sins are paid in advance. But of course, hindi natin inaabuso. Alam natin, merong 1 John 1:9, no? 1:8 to 10, let's say, na kapag tayo nagkasala, He's faithful and just forgive us kung talagang hingi tayo ng tawad. Yes. Pero hindi natin inaabuso yun. No. Alam kasi ng Diyos kapag inaabuso natin yun, hindi Pag inaabuso natin yun, wala talagang kapatawarang dumarating sa atin kapag tayo nagrepent. Alam ng Lord yun. No? Kung yung paggamit natin ng 1 John 1:9, 1:8 to 10 ay pag-aabuso, kapag humingi ka ng tawad at yun ang laman ng isip at puso natin, wala talagang forgiveness na dumating sa atin. Wala. Akala lang natin yun. Okay? So sa nature of God, necessary ang kamatayan ng Panginoon. Siya rin kasi mismo nagsabi, without the shedding of the blood, there will be no remission of sin, na kinakailangan ng someone must die. Nung araw, animals. Kaya pumapatay ng animal, isinasabi yung dugo, sinusunog yung hayop para maapis yung init ng ulo ng Diyos, yung kanyang galit doon sa nagkasala. Diba? At alam na natin sa Book of Hebrews, once and for all ginawa ng Panginoon yun. Eternal offering. Yun yung eternal offering na kailanman hindi. Kaya nga sa Revelation pa lang nakita na siya ng mga saints Nung makita nila ang Panginoon, ano itsura ng Panginoon? Cordero, di ba? The lamb that was slain. May dugo pa nga nakita niya sa aklat Revelation sa huling panahon yon. Pero nung makita na ang Panginoon, talagang siya yung lamb na puro dugo. The lamb that was slain. Tsaka, di ba, Kuya, nag-ano sila kasi walang makapagbukas ng seal. Siya lang yung kaisa-isa. Nag-aalala sila kasi paano na. Amen. Meron. Amen. That is Jesus Christ. Nakakalungkot yung eksena na yun Matagal daw, di ba, sabi ni John? Ang tagal na katahimikan, tapos siya yata humagulgul siya, nag-iiyak si John. Kasi walang worthy in heaven, walang worthy on earth, walang worthy under the earth, para buksan yung seal. Walang worthy talaga. Pero yun nga, biglang dumating yung lamb that was slain. No, yung kordero ng Diyos sa puro dugo. Siya yung merong karapatan na buksan yung seals. Nakakatawa yung ginawa ng ating Panginoon. Yung kanyang ginawa, yung kanyang favor na pinakita sa atin. So sa nature of God, kailangan talagang mamatay ang Panginoon for us. The lamb that was slain for our sin. At number 2, mahalaga yung kamatayan ng Panginoon, necessary siya because the nature mismo ng sin. Una, nature of God. Pangalawa, nature of sin itself. Man is a sinner by nature, by choice, and by practice. Pinanganak tayong makasalanan.
before he can enter the presence of a holy God, his sins must be expiated and removed. Christ took our sins upon himself, and through his death, removed them as far as the east is from the west. At ang sinabi nga, God will remember them against us no more. Sabi na sa Biblia, I will remember your sin no more. Tayo kasi hindi natin pwedeng sabihin na, kinalimutan ko na yon. Talagang as in, pag hinalukay mo sa isip mo, hindi mo talaga maalala. Hindi natin pwedeng gawin yon. Imposible yon. Nandun lang siya, pero parang tinatakpan mo lang, hindi mo na pinapansin. Kumbaga okay na siya. Wala na yung pain. Ang Lord kasi mayroon siyang power over that. Diyos siya eh. Kaya ang Panginoon, di ba? Sabi ni David, Panginoon, mabuti na lamang, hindi ka nagkikip ng listahan ng mga kasalanang nagagawa ko. Kasi po kung nagkikip ka ng listahan ng kasalanang nagagawa ko, hindi na ako makakatayo ever sa inyong harapan. Hindi siya nagkikip ng listahan ng wrongs na nagagawa natin, according sa Biblia. Kasi again, kung nililista niya yon, nakakahiya. Sino pa makakatayo talaga sa harap ng Panginoon? No? Ang tao nga, kahit sa tao may hiya ka eh. Kunyari, meron ka nagawa sa kanyang something na hindi tama. Next time mo magkita kayo, hindi ko makatingin sa mata niya, di ba? Nakakahiya eh. Tao yun ha. Tao. Pero kung hindi mo nararanasan yun, something is wrong with you. Yung sinabi ni Paul, di ba? Wretched man I am. Yeah, wretched man, ano. Thanks be to God. Amen. Ang kagandahan ni Paul, wretched man siya, he know what to do. And that is to, of course, humingi ng patawad sa Diyos. Pangalawa, yung repentance na yon, ipakita niya sa kanyang buhay na he's really repenting. Ibig sabihin, nababawasan yung sin siyempre. At kung mayroong mga gusot kang nagagawa because of that sin, inaayos mo isa-isa. Kasi hindi tunay na repentance yung after mo mag-repent, wala ka namang inayos. Hindi repentance ang tawag dun. Kaya nga di ba mayroong restoration na tinatawag. Pag nagsisi ka, una, sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Holy Spirit, you will do everything in your power na wag na maulit. Hindi lamang yung kung meron kang gusot na nalikha because of that, you will do everything in your power na maayos siya ulit. Hindi mo siya iiwan. No, hindi mo siya iiwan. Ganun kasi si Paul. Ganun si Paul, inaayos niya. Pagdaan niya, nagulo, aayusin niya yon. Hindi yung dinaanan niya, nagkagulo-gulo, nagrepent siya, wala siyang inayos. At doon nga husay ang tao. Kala niya kapag nagrepent siya, yung naiwan yung gusot, bahala na kayo. Baksa ako, mingi na ako ng tawad sa Diyos, bahala na kayo dyan. Di ba, example nga natin si Zacchaeus. May gusot siyang iniwan eh. Nagsisi siya, tinanggap niyang Panginoon, pero alam niya yung gusot, na malaking gusot na iniwan niya. Binalikan niya isa-isa yung inayos niya ni Zacchaeus. Sobra pa. Yun ang tunay na surrender, yan tunay na pagsisisi. Hindi ka lang pinatawad, kundi inaayos mo yung gusot na ginawa mo. Hindi ko pwede yung pinagsisihan mo, iniyakan mo, tapos pagbalik mo pa rin yung kasalanan, hindi mo naman ginawa. Hindi mo tinama. Yun. Amen. Nagsisi ka lang, iniyakan mo lang, pero wala rin. Wala rin. Diba? Ano lang yung pang tao lang, pang balat lang. Oo nga, no? Pabalat bunga or what. Yun yung kinakailangan natin matutunan. No? Katulad sinabi ni Kuya Arman. Kasi ako, yun ang kinalulungkot sa maraming Kristiyano eh. No? Yung pag-aayos ng gusot. Yun ang maraming hindi gumagawa nun kasi eh. Humingi ng tawad sa Diyos, maganda yon. Pero yung pag-aayos ng gusot, na dapat inayos niya, yun ang laging wala. Dapat naroon yun, sumusunod siya. Outside conviction. Yun, yung outside conviction na tinatawag. So, because of the nature of sin, Christ must really die. Necessary ang kamatayan ng ating Panginoon. Through Christ's death, God will remember our sin no more. Kaya yung mga tao, imagine mga kapatid, tayo, di ba, makasalanan tayo eh. Pero, each and everything nagkakasala tayo, at humingi tayo ng tawad, no? Because of the blood of the Lamb, pinatawad tayo ng Panginoon. So, zero na ulit. Back to zero. Yung mga unbeliever, imagine them. Hindi sila kumikilala sa Panginoon. Meron sila remorse. Katulad ni Judas. Si Judas kasi hindi naman siya nagrepent, di ba? Ang sabi doon, nagremorse lang siya. Nalungkot lang siya ng todo sa naging bunga ng ginawa niya. Hanggang doon lang siya.
Ngayon, maraming taong katulad niya. Nagkakasala each and every day like us, pero ang problema sa kanila, hindi na reset to zero yung listahan ng sin na meron sila. Yung kasalanan nila mula pagkabata hanggang ngayon, hanggat wala si Jesus sa buhay nila, naipon lang talaga lahat yun. Imagine kung gaano karami yun. Sobrang dami. Tayo kasi, mapalad tayo because of the Lord, nare-reset to zero. Sa tuwing tayo, humingi ng tawad, zero na yon. I will remember your sin no more because of this. Kaso sila, wala hindi ganun. Isipin nyo yung gano'ng kakapal yung dumi, let's say. Yung dumi nila, yung duming meron sila sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kaluluwa. No? So dark. Napakadilim talaga. Meron po may verse sa Bible okay na kung yun daw yung mga kumikilala sa Diyos parang napakahirap. Mas lalo na. May namasa akong ganun. Hindi ko lang maano kung ano. Ano yung thought doon? Kung yung mga... Yung mismong... halos hindi makita lalo na kayong mga unbelief. Nga. Anong verse yun kaya? Sa Peter, sa 2 Peter. 2 Peter? Okay. Lalo na sila. Kasi nga, walang nababawas Nakasalanan sa kanila, dagdag lang ng dagdag Accumulate lang sila accumulate ng sin. Kaya alam nyo, sabi nga natin, hindi mamamatay isang tao hanggat hindi tapos ang Diyos sa kanya. Kapag ang tao po namatay, isalig sabihin nun, tapos na ang Diyos sa kanya. Kaya kapag ang tao namatay na walang Kristo sa buhay, ginawa na ni Jesus lahat. Ginawa na po ng Diyos lahat. Hindi mamamatay isang tao na hindi tapos ang Diyos sa kanya. Kapag namatay ang tao, tapos na kasi ang Diyos sa kanya. So, it's just a matter of tumanggap ba siya or hindi. Ligtas ba siya o hindi. Imagine yung mga taong namatay na walang Kristo sa buhay. Napakabigat. Doon mo ngayon marirealize yung word na napakabigat ng kasalanang dala niya. Na sa bigat ng kasalanan na yun, impyerno talaga ang babag sa kanya. Because we know hell, even the spiritual place yun, pero it is below. Because anything that is up is heaven, anything that is below is hell. Ganun kabigat ang kasalanan nila, talagang bubulusok sila sa impyerno. Tayo kasi imagine, walang bigat Anything na walang bigat kasi, tinatangay ng pataas Right? Kapag sobrang gaang mo, tatangayin ka pataas, di ba? Imagine, wala kang weight, walang weight of sin because of the Lord. Normal lamang, heaven ang punta natin. But them, sobrang bigat nila. There's only way for them. Way down. Way down. Wala nang iba pa. Yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot. So yun po ang necessity, the nature of God, and the nature of sin. Ano pa yung mga karagdagang reasons for Christ's death? Una, of course, because of sin. Namatay ang Panginoon because of our sin. Meron pa ba may ibang dahilan? Yun lang naman No? Yun lang naman. Pero imagine kung gaano yung, kumbaga kung gagamitin natin yung term na unfair ang Diyos, no? 'Di ba? Marami kasing nagsasabi noon, napaka-unfair mo naman, Panginoon. Napaka-unfair naman ng Diyos or what. Pero imagine kung wala namang sin kasi hindi naman siya mamamatay Kung wala naman tayong sin, hindi naman siya mamamatay Pero bakit siya namatay? Kasi may sin tayo. Yun ang unfair. Tayo nagkasala, siya ang namatay. Unfair yun, yun ang unfair. Yun ang unfair. Ikaw nagkasala, ako mamamatay. Ang tao kasi hindi papayag ng ganun Hindi papayag ang tao ng ganun. Normal lamang na kung yung magsasaka ang unang makikinabang sa kanyang ani, di ba? Even doon ngayon kasi marami talagang mga magnanakaw. Nauna pa sila kaysa doon sa magsasaka. Pero by nature, yun ang tama May karapatan sa ani, yung siyempre yung nagtanim or what. Pero sa Lord kasi hindi niya ginamit yun No? Yung inihasik nating kasalanan, siyang umani lahat. Instead of us dying, the Lord died for us. No? So because of sin, namatay ang ating Panginoon. Hindi lamang yon, kaakibat niyan, the price necessary to redeem men from sin ay yung kanyang sariling buhay. Sabi nga, di ba? Buhay ang kapalit buhay ang inutang mo, buhay ang kapalit. Kasi yun mismo ang ginawa ng Lord. Buhay sa buhay. No? Kaya yun yung pinapakita sa Old Testament na yung tupa na namatay, for your sake yun. Instead na ikaw ang mamamatay, yung tupa na lang yung dugo niya. Ang Lord, literally yun ang ginawa niya para sa atin.
in order na yung buhay natin ma-restore, manatili, yung buhay niya, inialay niya para sa atin. Sufficient enough ang buhay ng Panginoon para sa buhay ng lahat ng kaluluwa na ipanganganak sa mundong ito. Ang presyo, of course, priceless, pero nagawang bayaran ng ating Panginoon. Because His life is priceless. Okay? Priceless. Hindi lamang yon sa reasons for Christ's death. Number 3, an expiatory sacrifice or propitiation for sin. Ganun din naman. Siya yung, kapalit. No? Kumbaga, naging kapalit. Hindi pwedeng walang kapalit kasi. No? Hindi pwedeng usapan lang. Nagsorry na ako ha. Imagine this. Hindi ba enough, Lord, na kapag nag-repent ako, that's it? Pinatawad mo na ako? Pero merong namatay kasi. Alam niyo kung bakit yung repentance natin merong power? Because of the one who died for us. He already died for us. Kung walang namatay sa atin, anong klaseng pagpapatawad ang hingin mo sa Diyos ngayon? Ano ibibigay niya? Kaya merong salvation, especially, kasi merong namatay for us. Yun yung naging kapalit eh. Kung wala yun, magdamag ka, maghapon ka, magpray, walang epekto. Kaya nga si Jesus kasi ang object of our prayer, of our faith. Para sa Kanya. Inilalagay natin sa Kanya. Yung faith natin nasa Kanya. Kasi siya yung nagbigay ng buhay for our behalf. Walang power eh. Imagine that. Ngayon, sila Moses, kapag nag-pray niya, sabi sa Father, diba? Pero in their heart, because they are waiting for that Messiah. Sa bata. Amen. Naghihintay sila dun sa Messiah eh. They put their trust on that child na dudurog sa ulo ng ahas. Iniligay nila, inilagak na lang kanilang mga pananampalataya doon sa batang yon. Kung paano inilagay din naman natin ang ating pananampalataya doon sa batang isinilang, di ba? Namatay at muling nabuhay at naghihintay ngayon sa atin sa langit. Ganon din. So, ang point ko ganito, marami pong nagpe-pray. Ang mga Buddhist nagpe-pray. Ang mga Muslim nagpe-pray. Ang mga Hindu nagpe-pray. Marami nagpe-pray. Pero you know what? Walang saysay yung prayer nila. Because they are not praying for the Lord Jesus Christ. Ang tanging prayer na merong saysay ay yung prayer ng isang anak ng Diyos. No? Yung prayer ng mga tao naghahanap, kumakausap sa tunay na Diyos. Paano sila? Paano sila? Paano kuyang yung mga unbelievers? Unbelievers nga. Sabihin yung prayer pala hindi dinidinig. Kapag ang prayer po ng unbeliever, dinidig ng Diyos, that is a favor from God. Look at Cornelius. Pinakitaan siya ng pabor ng Diyos eh. Kaya sa Cornelius, from being pagan na mabait, naging Kristiyanong mabait. Pero sa tingin ba ninyo, lahat ng taong katulad ni Cornelio, naging Cornelio rin experience? No. Marami ring mababait na tao katulad ni Cornelio nung araw. Religious people mababait. Pero si Cornelio lang po, ang pinaboran ng Diyos is a matter of being favored by God. At prerogative ng Diyos kung sino yung pakikitaan niya ng favor. God will have compassion to whom He want to have compassion. Kapag hindi ka binigyan ng compassion ng Panginoon, there will be no compassion for you ever. Prerogative pa rin ng ating Panginoon. Number 4. It was to redeem from the curse of the law. Yan yung dahilan kung bakit kinakailangan magkatawang tao ng Lord. Kailangan niya kasi ipanganak under the law. Kasi ang tao kasi, mula ng panahon ni Moses, under na sila sa curse ng law. Pumarito ang Panginoon to redeem us from the curse of the law. Ngayon, hindi niya pwedeng gawin yon nung nanonood lang sa langit at nililip ko na ang curse mula sa inyo. Hindi. Kinailangan niyang magkatawang tao to be born under the curse of the law to redeem those who are cursed by the law. Kaya lagi kapag ginagamit yung term na sa Diyos, walang cheating. Kasi pwede naman, di ba? Habang nakupo ang Diyos sa luklukan niya sa langit, gusto ko kayong iligtas mula sa curse of the law, okay na. Okay na yan. Pwede naman ganun eh. Kasi nga meron kasi siyang law mismo, siya mismo ang nagbigay. Hindi niya pwedeng baliin yung sarili niyang batas. Kaya nasabi niya, hindi na pumarito, paribalawalain yung law, kundi isa katuparan.
sapagkat siya yung katuparan mismo. Amen. Amen. Maraming ginawa ang Panginoon bukod sa kanyang kamatayan. At isa na yan, yung mismong sumpa ng batas. At ang mga Israelita, ang mga Hudyo, wag na Israelita kasi napaka-vague. Yung mga Jew, hanggang ngayon kasi, di ba, napanood ko minsan sa YouTube, na maraming Hudyo talaga. Ang nag-strike sa akin maigi sa mga sinasabi nila, yung kalang common denominator, ang sabi ng mga Hudyo, they have nothing to do with us. Talagang ganun sila. I am a Jew, you're a Christian, we have nothing to do with you. You have nothing to do with me. Kumbaga, we are total strangers. Ganun sila. Talaga kung maglagay sila ng pader. That is Judaism. Human Judaism. Kasi original Judaism nung araw, yung pure Judaism, hindi naman ganyan eh. Pero yung maruming Judaism, yung hindi pure na Judaism, naglagay sila ngayon ng malaking pader, makapal na pader between them and us. Kapag naririnig ko yun, ilang beses doon sa pinanood ko na yun sa documentary, sabi ko, grabe, ibang klase pala talaga itong mga taong ito. Oo. Sabi niya, Jesus Christ is just fantasy. Is this a fantasy? Tao lang siya, no, kwento-kwento lang yung nangyari. Ano siya, para apostate na Hudyo, gumawa ng sariling relihiyon. At patungkol sa mga Christians, patungkol sa ibang religion, you have nothing to do with us, we have nothing to do with you. We are different worlds. Ganon sila katalaga, katigas. Yung mga taong yan. Ganon sila ka-self-righteous. No wonder sila talaga yung tinutukan ng Panginoon eh. Sila yung pinakamatigas ang puso, pinakamatigas ang ulo ever na klaseng ng tao sa balat ng lupa. Jews. Wala nang hihigit sa kanila. Mas matindi pa sila sa Chinese. Mas matindi pa sila sa mga Ems, sa mga Arabs, to be honest. Kasi nung panood ko yun, yung pinost mo, parang walang pinagkaiba sa Muslim. Yung the way sila mga tuwira. Amen. Yun nga. Pero kung papag-aralan natin yung yung nasa Genesis kasi at Romans, na nagko-connecta eh. Yung faithfulness ng Lord sa Genesis, kumbaga. Ang inaalala kasi ng Lord, yung pangako niya kay Abraham. Amen. Na hanggang sa panahon ngayon, kahit na ganun yung kanilang katwiran, Amen. nandun kasi yung pangako eh. Sa Revelation naman kasi sa huling panahon. Amen. Kikilala at kikilala sa Lord. Amen. Isipin niyo ang Lord, kasi may magtatanong, bakit mga Israelita? Nung mapanood yung isa lang ang sagot ko eh. Sila kasi ang pinakamatigas ang ulo na klase ng tao, kaya yung the best challenge ever, yun ang tinake ng Lord. Sila. No? Pinakamatitigas ang ulo ng mga taong yun. Pinaka self-righteous. But God loves them so much. So we love Israel. We love the Jew. Kahit ganun sila. No? Kahit ganun sila. Sabi doon, na even though sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, naligtas sa mga hintil. Tayo mga hintil, hindi pwede tayong magmalaki sa mga Hudyo. Amen. Kasi sabi ni Paul mismo, na kung tayo raw mga hintil nung kumilala sa Diyos, ganun na lamang yung galak ng Diyos. How much more kapag yung kanyang piniling bayan ang kumilala sa Diyos? Yun ang final story eh. Yun yung love story ng Biblia eh. Ang bansang Israel at ang Diyos. No? Sila yung magkakabalikan muli. No? Ngayon, hindi mo makikita yun eh. No? Hindi mo makikita. But it will happen. No? Mawi-witness natin yan. Either we are here on this planet kapag na-witness natin yon, or we are in heaven nanonood sa love story na nagaganap sa lupa. So, parang seriousness kasi ng Oo nga. Sobrang sila. Naging prideful na. Ayan. Prideful, napaka-self-righteous, judgmental, prejudiced, ano pa ba yung isa? Mga stiff-neck or what? No? Sabi doon, kaya hindi nakarating doon sa pamantayan ng Lord, yung ginawa ng mga Hudyo. Kasi yung sinasabi ni Paul, by works nila ginawa. Oo nga. Hindi by grace, hindi by faith. Yun yung sumpa ng batas na ayaw nilang kumawala. Dumating na nga ang Panginoon para tanggalin sila dun sa burden na yun. Ayaw nila eh. So hanggang ngayon, ganyan sila. No? Hanggang ngayon, ganyan sila. Saka, historically, hindi nyo pwedeng i-deny yun. Katulad ng sinabi mo na. Nangyari talaga yun eh. Geographically. Oo nga. Tama rin. Oo nga eh. Diba? Diba may mga nahukay pa na Oo, mga archaeological patunay. Hindi niya pwedeng sabihin, it's just a fantasy. Oo nga. Amen. No way.
sa fantasy. Amen. Yung mga tao talagang walang faith, wala silang nakikita eh. Kahit naandyan sa harapan, wala akong nakikita eh. No? Kasi walang faith eh. Kahit nakamulagat na sa harapan nilang ganyan, eh, hindi pa rin nakikita eh. Oo. Pero unless ang Diyos talaga imulat. Isang araw kasi imumulat din ang Panginoon yung mata nila eh. Ngayon kasi hindi pa eh. No? Ang isa sa wonder kasi ng Biblia, merong tinatawag na fullness of time. Hindi pa kasi full ang time para imulat ng Diyos yung spiritual na mata ng mga Israelita. So look at that. No? Tingnan niyo yung wonder ng mga nangyayari sa atin. Yun naman pala, Diyos naman pala ang merong kapangyarihan imulat. Ba't hindi pa imulat ngayon? Ang dami tuloy matitigas ang ulo, and so on and so forth. I mean, alam ng Diyos yung ginagawa niya. Hindi natin alam. We have no idea how He works. Pero alam ng Diyos lahat ng ginagawa niya. No? Kapag pinilit nating alamin yun using this very tiny brain, doon tayo mako-confuse. Doon natin kukwestiyonan ng Diyos. Pero hindi, alam niya kasing ginagawa niya eh. Hindi natin naintindihan, yes, even me. But, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Doon ako nagtitiwala na, Lord, alam ninyo ang ginagawa ninyo. So, alam niyo yung ginagawa niyo. Anything else? Okay, number 5. Yung reason of Christ's death, it was the ground upon which God could pass over sin and spare sinners. We know the story of the Passover lamb, di ba? Yun nangyari ng panahon ni Moses sa Exodus. Ayan. O sige, mamayang gabi, sabi ng Lord, dadalaw ako dyan as an angel of death. No? Lahat ng pinto ang merong dugo ng lamb sa kalang hamba ng mga pinto, lalampasan ko. Hindi mamamatay yung kalang mga panganay. Di ba, siyempre, mga Egyptians, hindi lang gagawin yan. Pero mula noon, pagdaan ng Panginoon bilang angel of death, nang makita niya may dugo ng lamb, nilalampasan niya, walang death, di ba, na nangyayari sa loob ng tahanan. Which is, of course, alam natin, para siyang analogy, true-to-life analogy, nung ginawa ng Lord in the future. No? Siya yung the Passover lamb na tinatawag. Doon kinuha yon. Because of the blood of the Lord, sa tuwing dumadaan ng Panginoon, tinitignan tayo, check up tayo or what. Even though we are sinful, ang nakikita niya yung dugo ng Panginoon. No more spiritual death ever for us. Punishment, yes. Chastisements, yes. Physical sickness, yes. Nandiyon lahat yon. Pero spiritual death, no more. No more. Kaya hindi ko mo Kristiyano ka, hindi ka na kukulangin sa pagkain. Hindi ko mo Kristiyano ka na, hindi ka na kukulangin sa pera. Hindi ka na magkakasakit. Walang nagsabing ganoon sa Biblia. Pero ito ang pangako ng Panginoon, no more spiritual death ever for you. You will not go to hell. Pero health, yes. Mawawalan ka ng pera, yes. Problema, yes, meron pa rin. Okay lang yun, basta't ligtas ka. Right? Ikumpara mo naman yun. May pera ka nga, hindi ka naman ligtas. Ang lusog-lugsog mo nga, hindi ka naman ligtas. Piliin mo na yung isa. Isa lang naman eh, kaligtasan o lahat ng ito. Siyempre, kaligtasan na, di ba? At yun ang pinigay ng Panginoon. Yung bagay na hindi mo kailanman mamimit, hindi mo kailanman kikitain on your own. Yun ang binigay ng Panginoon, and that is salvation. That is salvation. Kaya paminsan-minsan wala tayong pera, or madalas wala tayong pera, minsan lang yung meron. Ligtas ka eh. Okay lang yan, isang araw naman bibigyan din tayo ng Lord. Papakasipag ka lang naman, bibigyan tayo ng Panginoon, di ba? Ang mahalaga ligtas. No, ang mahalaga ligtas ang kaluluwa natin. Anytime nakunin tayo ng Panginoon, we know we're going to heaven. No, we're going to heaven. At yun ang gusto ng Panginoon, mag-focus ka sa mga bagay na ito. Because here on this planet, lagi may heartache. On this planet, lagi mayroong kakapusan. Kakapusin tayo lagi, mga kapatid. Lagi tayong mayroong kakapusan. Kapos sa pag-ibig, kapos sa oras, kapos sa lakas, kapos sa pagkain, kapos sa pera. Laging meron. Laging meron. Hindi sinabi ng Panginoon na mula ngayon, no, hindi mo nadaranasin yan. Hindi niya sinabing ganun. Pero isa lang pinangako ng Lord, you will go with me in paradise, to paradise. Kaya kung tayo man, kunyari, or madalas hindi kinakapos, or hindi naman tayo ganun kakawawa, kapatid, pabor ng Diyos yan. Pabor ng Diyos yan. Magpasalamat tayo sa Kanya. Kaya ako personally, yun ang challenge ko sa mga tao na marangya ang buhay. Kasi po, hindi lahat ng Kristiyano, alam natin to, let's be factual, be reality-based, hindi po lahat ng tao marangya ang buhay. Hindi lahat ng Kristiyano marangya ang buhay. Hindi lahat ng Kristiyano paldo ang pitaka. Hindi lahat ng Kristiyano walang sakit. Lahat naman may sakit, sino walang sakit?
Right? Si Peter nga may sakit, si Paul may sakit eh. Tayo pa kaya walang sakit? Ano, mas special tayo kaysa sa kanila? Pero ito ang challenge ko sa mga taong marangya ang buhay ngayon. Yung mga taong laging paldo ang bulsa. Since pabor ng Diyos yan sa'yo, show it. Magpakita ka ng gratitude. Magpakita ka ng gratitude sa Diyos. Dumalo ka ng prayer meeting. Yun ang lagi natin panawagan, di ba? Pinagpapala ka pala ng Diyos eh, ba't wala ka sa prayer meeting? Pinagpapala ka pala ng Diyos eh, bakit wala ka sa Bible studies? Nakita niyo yung irony? Yun yung something na lagi kong pinagpe-pray sa Lord, Lord, why like this? Hindi ko po maintindihan. Pero isa lang ang alam ko, binibigyan mo sila ng chance to reconsider. Kung sino pa yung maraming pera, kung sino pa yung materially blessed na tinatawag, sila yung mga kuripot. No? Kuripot sa panahon pagdating sa prayer meeting, kuripot sa panahon pagdating sa mga Bible studies. Nagkamali ba ang Diyos? No. Pasalamat sila, pinapaboran pa sila ng Panginoon because of that. Pero alam niyo kung anong danger doon? Paano ko isang araw bawiin ng Diyos lahat yan? Sa kakadadalo sa prayer meeting, sa kakadadalo sa Bible studies. Wag nang hintayin. Wag nang hintayin. Okay? Ako yun ang lagi ko pinagpe-pray, Lord, isa lang naman ang kinakailangan makita mo mula sa mga taong ito. Magbalik ng pasasalamat by being present sa mga gawain. Pero nakakalungkot, sad to say, hindi kasi ganun eh. No? Hindi kasi ganun. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ako sa tanang buhay ko bilang Kristiyano, minsan lang ako nakakita na yung mga financially, materially blessed, mainit sa gawain, to be honest with you. Hindi ba kayo nagtataka? Kung sino yung mga kapos sa financial, sino yung kapos sa material possession, sila yung mga laging present sa mga gawain. So look at that. Alam niyo kung bakit? Bumabawi ang Diyos, no, sa bawat isa sa mga taong ganyan. Pinayayaman niya espiritual na mga buhay. One day, aanihin yan mga kapatid. May pag-ani rin. Ngayon, hindi kayo masipag sa pagdalo dahil hinihintay niyo yung pag-ani, of course. Because yung pag-ani naman, darating ng kusa eh. Dumarating ng kusa ang araw ng pag-ani. Kumbaga, narito kayo ngayon, bilang pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng pabor na ginawa niya. And because He is God. And because you love our Lord. Laging laman ng isip ko yan, pag nagpe-pray ako, Lord, why like that? Hindi Diyos ang kina-question ko, ha? Yung mga tao, why are they like that? No? Why are they like that? I don't know. No, I don't know. Kasi nga pagka nagiging basihan na walang Kristiyano, mahirap. That is a wishful thinking. I don't believe that. Kasi totoo po yung sinabi mo, maraming mga pastor sa atin, talagang naghahanap buhay pa, full-time pastor, pero gumaano pa rin. Kasi yung na-meet ko na pastor doon, may mga pinag-aaral siya na mga anak. Kinakailangan niya. Welder po siya eh. Kinakailangan niya magtrabaho para itaguyod yung... Si Paul nga nagtatrabaho eh, habang nasa ministry eh. Diba? Kaya kung ang basihan ay pag Kristiyano ka, dapat mayaman ka. No. Hindi, wala sinabi sa Biblia. Wala. Even Jesus Christ. Siya nga na mayaman, naging mahirap. Amen. Para sa atin. Amen. Even yung mga apostol na nakita natin yung mismo naging buhay nila. Amen. Hindi sila namuhay ng marangya. Kaya nga malalaman mo talaga kung yung isang kung kulto yung isang grupo, kumbaga, kung ang basihan Oo nga. ay yaman. Oo nga. Lagi ko nababanggit, ang Panginoong Jesus, ano yung pinaka-special na sinaki niya? Donkey. Donkey. Oo nga naman. Yung mga taong nagkiklik. Di ba pwedeng stallion? Di ba pwede namang stallion eh? Right? Hiram pa. Amen. O, kunin nyo yung pinakamamahaling camel na nakapark doon sa bahay ni, di ba? Pero look at the Lord, donkey. At hindi naging issue sa kanya yon. Donkey, stallion, mamahaling camel, it doesn't matter to me. Ang mahalaga, mag-glorify yung Father at magawa ko yung dapat kong gawin. No? Yun yung mga examples na pinakita ng Panginoon. At kung sakali man, no? Kasi ang Lord kasi nakita natin nakasakay siya sa white horse talaga sa langit eh. No, na ma-restore na siya sa kanyang kingdom eh, paghahari. King of Kings, Lord of Lords. Pero while here on earth, kasi alam ng Lord ang kahinaan natin eh, we have the tendency to look for these material things.
Alam niya kasi at ayaw niya yung doktrinang itinuturo niya, yung Christianity sinisimulan niya by that time, no, madungisan ka agad ng materialism. Humility talaga. Ayan. Pero sa akin ko yung walang mahirap na Kristiyano. Para sa akin, kino-convert ko siya sa by heart eh. Of course. Hindi tayo mahirap. Amen. Walang mahirap na Kristiyano. Kasi Yun. yung heart natin, yung nga sinasabi ko, yung contentment natin, Yun. meron tayo. Yun yun, oo. Kasi maya pag nagkasakit yan eh, problemado talaga yan, mga kari-arian. Tayo kahit wala, magkasakit tayo, parang pagpe-pray lang natin, hindi ganun kagaya. Iba yung epekto sa kanila, saka epekto sa bilang Kristiyano. Amen. Saka yung salitang yun kasi sa muna nakagagamit sa Biblia yun. Anong version galing? Diba? Wala namang ganung sinabi. Diba? Godliness with contentment is a great gain. Yun ang alam natin sinabi sa Biblia. At alam naman siguro natin, yung pinangako ng Panginoon na life, yung buhay na ganap at kasaya-siya, we know it transcends everything. It even transcends material possessions. Alam na natin yun. No? But of course, again, maraming mga tao, maraming mga denomination or Christian groups, iba yung pagkakaano doon, pagkakaunawa. At that is very sad. That is very sad. And you know what? Marami namang mga Kristiyano na materially blessed. Ang thinking pa rin nila, hindi naman katulad ng thinking ng mga yun. No? Financially, materially blessed sila, pero talagang para sa kanila, yung spiritual na yaman talaga, ang pinakakayamanan nila. Yun ang talagang panalo, yung mga ganun. Ito nga po No? yung kagandahan ng lagi namin nababanggit din. Yung mga pag-aaral kasi na ito, dito natin kasi makukuha yan. Yung mga ganyang katuruan. Doon magiging malinaw lahat sa atin. Amen. Kasi kung hindi, yun sa sinasabi mo ko yan, na yung mga may kaya sa buhay, tapos ganun yung thinking, ay masasabi ko, babad sila sa pag-aaral. Amen. 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 Yun yung talaga nagbabad sa pag-aaral. Totoo. Saka yun nga sila yung mga klase ng mga taong materially blessed, laging present sa mga gawain. Yun ang talagang blessed na blessed talaga. Kaya ngayon na naisip ko no? It's a challenge for those people na materially blessed. Then, ipakita mo yung pagpapasalamat mo by being, an inspiration sa mga kapatid. By being present sa mga gawain. No? Ano pa bang pwede nating ipalit? Lord, maraming salamat, I am materially blessed. So, anong ginagawa mo? Ipapasalamat. That's it. Pinapasalamatan mo ako by words. What about by deeds? Yun ngayon ang kapos. Yun ang kapos. Ako lagi pa nagpe-pray yun, nawa silang mga materially blessed, makita sila sa mga gawain bilang pasasalamat sa ginagawa ng Diyos, sa binibigay ng Diyos sa kanila. Diba? Yun ang ironic. Siguro hanggang doon muna tayo. Meron kayong gustong idagdag pa or question? Meron pa tayong 3 minutes. Okay. Maganda kasi yun na yung sa Bible kasi hindi siya nag-focus sa materialist. Katabi doon sa una sa sinabi ko may na you cannot serve two masters. Oh, of course. Pera Yun yung mga extremely talagang nakafocus na sa mga material. Maganda kasi yung pag-Christian kasi yun pag sinasabi nyo kanina na kapag marami akong pera, natural sa isang tao na kapag marami ka, kunwari, sagana ka, hindi ko kailangan ng Diyos, ba't ako pupunta dyan? Sagana ko Kumbaga parang nasa akin yung pabor ng Diyos, ba't ako pupunta dyan? Ano pa, kailangan ko, andito na ako makagawa ko. Pero sabi din sa Bible, dapat hindi tayo tumitingin sa mga bagay na temporary. Nakatin tayo sa mga bagay. Amen. Yaman pala. Maraming ganon. At meron din mga ilan na talagang, ayun nga, materially blessed na, spiritually blessed pa. Mas maganda yung ganon, di ba? Doble-dobling pagpapala yun. No, doble-doble. Katulad na nangyari kay Paul. Hindi ka. Oo nga si Paul, ano? Diba? Ano siya Roman citizen, Jew, leader siya mga Pharisee. Diba? Lahat ng yun, baliwala actually. Oo nga. Diba, nung tinanggap niya ang ating Panginoon. Tapos, hindi siya doon nagtapos. Of course, diba, nasa ministry siya lagi. All time, kumbaga. Buong buhay niya pagkatapos siyang ma-convert to Christianity. Yung zealousness niya, in-align ni Lord. Ayun, yung mga alignment, Tama-tama sa trabaho niyo. Alignment. Oo nga naman. Para si Cornelio, in-align ng Lord Kasi righteous na siya, kaso pagan So in-align. Nire-align ng ating Panginoon si Cornelio. Oo nga naman. No?
Kaya nakakatuwang tignan kahit sa Pilipinas sa mga missions, yung mga may kaya, sila ang talagang nasa ministry. To be honest with you, nakakatuwa. No? Nakakatuwang makita yung ganun. Kahit sa Pilipinas nung araw. Anyway, yun naman sinabi ni Pablo sa Thessalonians, di ba? Hindi ka binigyan ng Panginoon for you to enjoy yourself. Binigyan sa'yo ng Diyos para gamitin mo sa gawain. Sa pagtataguyod ng kingdom ng ating Panginoon. Yun yung strength ng Thessalonians. Amen. Di ba inutusan ni Pablo yung mga kapatid sa Thessalonians, yung mga may kaya, tulungan yung mga kapatid na walang kaya. That's why binigyan kayo ng Panginoon ng ganyan, for you to help the others. Kasi iba nga pala, di ba? Makasarili. Yung makasarili. So ako yung naging reason dun minsan nung pag nagsiserve siya sa Lord. Kunwari, serve ako kasi meron ako ina-expect na ibibigay sa akin ng Diyos. Yung kasi yung, medyo mahirap kasi tanggapin na bakit ka nagsiserve sa Diyos kasi meron kang matatanggap. Paano kung wala? Parang pamumuhunan, ano? Namumuhunan. Oo, namumuhunan ka lang. Ganun din. Sa pagbibigay, ina-expect mo kasi kapag nagbigay ka, akala mo lagi meron kapalit. Oo nga. Ang ina-expect mo, parang pag nagbigay ka, kailangan meron akong makita na mangyari. Paano kung walang binigay ang Diyos sa'yo? Magsiserve Oo nga. Loobin ng Diyos na wala. Di ba? Parang ngayon pa, sa pag-aralan natin, about kay Eliezer, di ba, sa ginawa niyang servisyo sa kanyang master na si Abraham, wala namang walang reward. Kaya nga. Kaya sabi mo nga doon sa pag-aaral natin, yung pagsiservisyo natin sa Lord, Amen. yun yung reward. Yun na yung reward. Yun na yung reward. To serve God is our reward. Ang number one reward natin, yung nagkaroon tayo ng privilege to serve our Lord. No, yung mga matatanggap natin later, bonus na lang yun. Tayo yung nagbabalik eh. Oo nga. Hindi yung magbibigay para may... Oo nga, no? Oo Tayo nga yung naman. nagbabalik lagi eh. Oo nga naman. Yung pagsisilbi natin sa Panginoon, pagbabalik yun sa Kanya eh. Oo nga naman. Tapos, nag-expect ka ng something, ano. Kaya nga, even yung sa prayer hindi raw yung bargaining. Na, hindi yung pamumuhunan. Kaya ka nagsi-pray para doon sa yung kang hinahangad na maibigay yan. Amen. Even though normal sa Diyos, nasuklian yung mga ginagawa natin. Normal na kasi yun. Kumbaga, regular na siya para siyang sikat ng araw eh. Kumbaga, hindi mo na kinakailangang habulin. Ba't ka nagmamadali? Kasi sisikat yung araw eh, you know. Hindi, sisikat na sikat yan kahit wala ka or what. Ganun ang pagpapala ng Lord. Darating at darating kung loloobin ng Panginoon. Ang sa atin lang talaga, serve the Lord. Then, sisikat naman yung araw. Kahit, di ba? Magbe-bless naman siya kung gugustuhin niya anytime. At higit pa nga sa ating inaasahan, di ba, kung magbigay ang ating Panginoon. So why focus on the things na natural naman na dumarating? Di ba? Ayun ang point dun eh. Why focus on the things na natural naman dumarating? Katulad nga ng mga papapala ng Panginoon. Natural yun eh. And all these things shall be added unto you nga eh. And goodness and mercy shall follow you all the days of your life na nga eh. So why focus on those things? Natural lang na mangyayari yan sa buhay mo. Mag-focus ka na sa mga bagay, di ba? Nakatulad nga ng paninilbihan. Be an inspiration sa mga kapatid. Kaya yung kailangan alam mo i-handle para pagkatiwalaan ka pa ng mas malaki. Amen. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka pagkakatiwalaan sa malaki. Isa rin sa prinsipyo ng Biblia. Noon pa sa Pilipinas, ganun na eh. Kasi siyempre observant din tayo, di ba? Yun yung isa sa, kumbaga, parang kumukurot sa aking puso. Kasi kilala mo naman sa mga members ng simbahan kung sino yung may kaya eh. Pero yun nga, sabi ko, napakakunat naman ng mga taong to pagdating sa gawain. Sila na itong mga andadaming pera. Ang kukunat naman pagdating sa gawain. Kung sino yung mga taong kapos, sila yung talaga naman hindi makunat. Sabi ko, Lord, no? Pag pinagsabihan mo naman, magtatampong or what, ibang pagkakaunawa, no? Tapos, iba naman, na masyado defensive. Yan pang isa, maraming defensive eh. No, sa tinagal-tagal, ang dami ko nakitang ganyan eh. Kaya no wonder, ang Panginoon, ang una niya minister, yung mga may hirap eh. No? Ang unang minister ng Panginoon, yung mga may hirap. Hindi nagkamali ang Diyos doon na, ano kaya, mini, mo, mayaman, mahirap na. Hindi. Talagang mahirap ka agad. Ang pinuntahan ng Panginoon. Kung sino yung mga destitutes, kung sino may sakit, yung kaagad ang inuna ng Lord. No? Yung kaagad. At hindi nagkamali ang Diyos doon. Alam niya kasi kung bakit. No, kaya ganoon ang ginawa niya. Kaya nga sa paglilingkod sa ating Panginoon, tatlo yung dapat natin ibalik eh. Yung time, treasure, talents. Hindi lamang treasure and talents. Napakahalaga kaya na ng time. Amen. And that is something that everybody has. Wala ka mang talent,
sabihin na natin, wala. Oo nga. Pagpalagay na natin, wala mang treasure, but time, Sa time na lang, sulit ka na kaagad no? Yung bang, oo nga naman, maraming kapatiran ganyan yung bang yung presence lang niya, may inspire ka na. Tahimik lang, nananahimik. Hindi siya nakakapagturo kapag nag-share konting-konti, no? Pero yung mere presence niya nakaka-inspire. Yung mga kapatid na ito, ganyan lang yan, pero laging presence sa mga gawain yan. Yun na nakaka-inspire, yung mga ganyan. Yung time lang ang ibinigay niya dun, ha? Yung oras. So. Sa, almost 8-9 years na rin yata ako sa Yun yung isang bagay na parang, sa mga na-obserbahan, parang ang hirap ibigay sa Lord. Di ba? Tanging kasi ang katwiran ko, yung trabaho natin, bakit nagagawa natin gumising ng maaga? Oo nga. Dapat, bakit laging may lakas, pag sa trabaho. Parang okay lang na late ka o ano ka. Ilang beses nating na nag-ano tayo na ganitong oras, isasarado natin yung bigay tayo ng leniency. Nagagawa naman 1-2 linggo. Yeah. Pero doon mo rin ang isa sa ko diyan, kumbaga hindi pa talagang nakilala ang Panginoon. Kasi kung kilala mo, halimbawa tao na lang, kunyari Kuya Arman, kung kilala mo si Kuya Arman, hindi ka gagawa ng something alam mo kagagalit niya Kung kilala mo siya, di ba? Ang tao ganun Yung asawa mo, kung alam mong ayaw niya nung maasim na nilaga, hindi ka maglaluluto ng maasim na nilaga. Di ba? Kapag kilala mo yung tao, gagawin mo lahat to please the person, di ba? Hindi ka gagawa ng something na madidisplease siya. Ngayon, ang Panginoon kasi, marami talaga hindi pa kilala ang Diyos Yun lang yun Ganun lang yun, kasimple. Hindi pa talaga nila kilala ang Panginoon. Yung hindi pa nila alam yung kahulugan na, yung binabanggit nila Lord. Kaya nga Lord Oo nga, no? Mas yung boss sa kanila, yung mas higher. Oo nga, yung tamas ko yung Arman, yung bago, sabi nga ng Lord, di ba? Tinatawag mo akong Lord, di ba? Hindi mo naman sinusunod yung inuutos ko. Huwag mo na akong tawaging Lord, no? Chong na lang, di ba? Katulad mong tao. Bro. Bro na lang. Di pa Lord ka pa, hindi ka naman sumusunod. Di ba? Kumbaga, even yung pagtawag mo ng Lord kay Jesus Christ, wala kang karapatan kung wala ka namang pagsunod sa Kanya. At maraming ganun. O nga, siguro sabihin natin, bro na lang itawag mo kay Jesus Christ kasi hindi mo naman siya sinusunod No? Tawagin mo siyang Lord kapag sumusunod ka na. Kasi nang ibig sabihin ng Lord pinapanginoon mo siya sinusunod mo siya, di ba? Yun ang ibig sabihin nun Mas matindi pa nga, dapat pag sinabi mong Lord, there's no but and if na dapat total pagkasunod yun. Oo nga naman. Hindi ka tulad sa kuya na bro nga. Pwede mo pang ano lang kayo, kumbaga, pare-pareho lang naman kayo Pantay lang no? Nakakalungkot ganun talaga. Buhay Kristiyano. Anything else? Baka meron pa kayong question, kahit iba? Okay yan. May question pa ako kasi, nung napakinggan ko po kasi yung sa last episode po sa MP3 po yung Knowing God of Son ng number 7 po. May pumasok po na tanong sa akin kung bakit po tayo ginawa ng Diyos, why we created it. Ang madalas po kasing sagot ng karamihan po is to glorify Himself. Then nabanggit din po doon na Lord Himself can glorify Himself. Kaya niyang i-glorify yung sarili niya. Ang tanong po, anong reason ng God? Bakit ginawa niya tayo? Create. Meron mo nang gusto sumagot? Why God created us? Sabi din kasi sa mga pag-aaral na nadaanan natin, nilikha ng Diyos ang sanlibutan para sa atin. Pero nilikha niya tayo for His own glory. Ayan. Amen. Actually, yun naman ang sagot dun To be honest with you, hindi lang yung paglikha sa atin. Walang gagawin ng Diyos nang hindi niya ikago-glorify. Anything na gagawin niya because He will be glorified in that. Nang likhain niya yung mga angels, kasi nauna mga angels kaysa sa atin Sila muna yung mga heavenly hosts, yung mga angels. Nilikha ng Panginoon yung mga yan for them to glorify God. Nang tayo rin naman likhain ng Panginoon, ang purpose ng Lord, for us to glorify God. Kasi glory niya yung yung paglikha no? Yung paglikha, nalululahati ang ating Panginoon. Pangalawa na lamang yung sa atin.
Kasi ang ibang sagot kasi dyan, nilikha tayo ng Panginoon para meron siyang pakitaan ng pagmamahal. Hindi yun ang dahilan. Kasi even though wala tayo, wala ang angels, kaya ng Diyos na magpakita ng pagmamahal through the Holy Trinity. God is one, but He is not alone. Because of the eternal fellowship of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, nakakapag-practice sila, express sila ng love. So, hindi ko sabihin na kaya tayo nilikha para makapagpakita ng love ang Panginoon. Kasi nagagawa niya na yun, hindi tayo kailangan ng Diyos. It's just for His glory. First and foremost, anything na gagawin ng Diyos for His glory. Yun kaagad yun. Kasi nadaanan namin sa chapter 9 ng Romans, na even yung kay Paraon, nilikha niya si Paraon para maipakita yung kanyang kapangyarihan. Yun. At para maipakita yung gloria ng Diyos. Amen. To serve His purpose. And what is that purpose? To glorify God. Through Pharaoh. Na kapag nagpakita ng Panginoon ng justice kay Pharaoh, then malululhati ang pangalan natin, Panginoon. Alam natin gano'ng ka-evil yung Pharaoh, mga kapatid. Maraming namatay under his regime. Pero glorification pa rin. Amen. Yung kapangyarihan. Pero ang suma total kasi ng lahat, pag pinunta mo yung ending, God was glorified. Na walang pinagkaiba sa nangyayari ngayon. Maraming evil na nangyayari ngayon, di ba? Pero ang ending pa rin yan lagi, God will be glorified. Gano'n man ka-evil, no? Nakikita natin sa paligid natin. So, it is for God's glory. Everything is for God's glory. Ano pa po? Kaya tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Actually, ang Panginoon self-sufficient eh. He can glorify Himself. There is eternal fellowship. Amen. Hindi niya tayo kailangan actually. But then again, yun yung pagpapakita ng pagmamahal sa atin. Amen. Yung kasing katwiran na kaya ako nilikha ng Panginoon para maluwalhati siya. Parang sipa na lang ng laman yun eh. Na God needs me. Kung wala ako, wala mag-glorify sa Diyos. Knowingly or unknowingly, ganun tayo eh. Kasi tao tayo eh. Meron tayong pride, meron tayong sinful nature. Pero hindi totoo yun. Kasi ang Lord, sabi ni Jesus kasi, Ama, luwalhati mo yung pangalan. Niluwalhati ko na at nilululahati ko pa. Imagine that, God can glorify Himself. And that is the most perfect glorification ever. Perfect yun. Kasi perfect yung nag-glorify sa sarili niya. So perfect talaga yung glorification na kanyang ginagawa. No? Lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanyang kalulatian. Kung meron man tayong naihitang kabutihan, maraming salamat Lord, na sa proseso ng pag-glorify mo sa iyong sarili, na pagpapala kami. No? Yung tawag natin ambon or what. Pero yun yung proseso eh. In the process of God glorifying Himself, we are blessed. Yung pagkamalay ni Jesus Christ for God's glory, we are blessed. Salvation ang naging bunga sa atin. Kasi nakita niyo yung magandang bunga ng glorification ng Diyos sa sarili niya. Tayo rin nakikinabang, no? Tayo rin. Saka, hindi selfishness yan ng Lord. Oo, hindi. Deserve niya yan. Oo nga eh. Deserve that. May nagko-question din kasi ng ganyan eh. Sobrang naman ng Diyos, lagi na lang siya. Eh dapat lang Diyos siya eh. Yung mga tao nagko-question ng gano'n, hindi pala kilala ang Diyos talaga. Creator. Ayan. Kaya nga yung di ba? Creator lang. We give you honor. We give you everything. Yeah. Kasi deserve niya yun. Lahat yun Amen. para sa kanya. Amen. Ano pa po? Meron pa tayong gustong ano? Pasok doon kung bakit ang ka ng Diyos, diba yung gem? Oh, yan, gem. Diba? Number 1? Edify o minister God. Ayan. Yung sa gem kasi, acronym yun. Yung G, glorify God. Yung pangalawa, edify the church. Yung pangatlo, yung minister to others. No? Yan. Pero number 1, glorify the Lord. No? Ano pa po? I mean, look at the life of Abraham, the life of Paul, even the life of Christ. Lahat ng yun for the glorification of the Father. No? Hindi yung sarili kaagad nila, hindi. For the Father. Then, ano man yung gagawin ng Panginoon sa ginagawa kong pag-glorify sa Kanya, prerogative niya yan. Pero definitely, I know there will be a blessing. No? Bahala na ang Panginoon doon. Sinabi nga niya, kung meron siyang pwedeng ipagmalaki, yun yung ginawa ng Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Kaya ako, personally, kapag ako nag-pray, hindi ako nakikipaghilahan sa Diyos eh. Kasi bakit ako makikipaghilahan sa Diyos na alam na yung ginagawa niya? Hindi pa nga ako nagpe-pray, alam na niya eh. Hindi ko ba nga pinagpe-pray yung pangangailangan ko, sinasagot na niya eh. I mean, bakit pa ako makikipaghilahan? Bakit pa ako makikipag-wrestle? Eh, alam na ng Diyos ang dapat niyang gawin, di ba? You know? Kumbaga in vain eh. Bakit pa ako makikipag-struggle? Alam ko na, ginagawa na ng Diyos yung dapat niyang gawin.
No? Kasi may nagkakaroon ng nagkakagulo-gulo eh. Even sa buhay ni Abraham, yan. Naralaman sa buhay ni Jacob. Nasa kanya naman talaga yung blessing eh. Pinangungunahan kasi. Pinangunahan ng Lord. Yun, nagkagulo yung mga relasyon, silang magkapatid. Isaw at saka si Which is minana natin yan kay Eva at kay Adan. Yung pangunguna. Laging pinangungunahan ng Diyos. No? Yan ang nangyayari minsan nagkakaroon ng consequences. Pinapangunahan natin ng Lord. Pero nandun na yung plano ng Diyos. Amen. Amen. So, magkaroon tayo ng petitions, ng prayer, ng requests, di ba? Then, alam ng Diyos ang gagawin niya. Anything else? Bago pa tayo mag-closing? Any question pa? Tulad ng sinabi ng Panginoon nung nagkasakit sila sa roon, iba yung sinabi niya na hindi magtatapos sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Ama. Kasi pamangkin ito maparangalan ng Anak. Oo nga, no? Glory palagi talaga sa Panginoon. Amen. Glory, Lord. Namatay na nga yung kapatid ko. Glory. Pero nakita nila, di ba, nung mag-resurrect, ay, glory nga para sa Lord. Kasi sabi niya, nangyari ito alang-alang dito sa mga tao. Amen. That, how God works. Kasi nakamulagat na sa Biblia yan dapat alam na natin Pero hindi ba tendency natin makalimutan? Kaya mahalaga yung mga pag-aaral. Lagi tayo napapaalalahanan sa mga lagi na nating nakakalimutan.